Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. At welcome po dito sa ating panghapong programang Kadiskarte. With your Kadiskarte, Mel Elizalde po ang inyong host. At syempre, mula po sa ating studio sa Elizalde Broadcasting. Ngayon ay February 28, 2024, Wednesday. Nako, araw ng Baklaran, no? Sigurado kanina pa maraming tao dyan, kaya mag-ingat po tayo. Siyempre pag maraming tao, baka may saipon dyan, hindi naman tayo nakapag-face mask. Medyo uso na naman ho ngayon ang yung ubo-ubo sipon, kaya we take care of our health po. At siyempre po, ngayong araw ng Miyerkules, may panibago ho tayong pag-uusapan tungkol dun sa sinasabi nating mula sa aklat ng batikang American writer na si Brian Tracy, no? Sa kanyang Believe It to Achieve It. At syempre, yung mga nakaraan po, tinalakay na natin yung pito niyang na Believe It to Achieve It, yung mga diskarte niya, no? At ito po, yung una, ipapa-remind ko sa inyo, una natin tinalakay yung identify limiting beliefs. Yun ho, kailangan ma-identify natin yung mga paniniwala natin na medyo hindi ho upgraded, no? At syempre, yung pangalawa, replace limiting beliefs. Ayan, i-replace natin yon sa yung magmula sa nililimit natin yung ating paniniwala na bubuksan po natin na much broader ang ating paniniwala. Yan, syempre. At number 3, develop a clear vision. Abay, napaka-importante po noon, siyempre. Pag nakadevelop po tayo ng clear vision sa anuman pong ating mga gagawin, that's perfect. Almost perfect, di ba? At sa ika-4, siyempre, take action and persist. Mag-a-action agad tayo. Hindi yung, develop ng vision. Pagkatapos, wala naman tayong action, walang mangyayari dyan, no? At ang ika-5 po, siyempre, ito po ay napaka-importante. Ano yun? Master your emotions. Ayan, yan tayo pong tao. Mga tao, tayo lang. Hindi natin po pwedeng ikatwiran. Pasensya na, tao lang. Lato tayo, tao lang. Pero hindi po pwedeng maging excuse yun. No? Pagka tayo po ay nagkakamali dahil sa hindi natin nakakontrol ang ating emotion o hindi natin na-master, wow, medyo malaki ho ang magagawa ng negatibo sa ating buhay. Kaya kung medyo nagagalit kayo, sabi nga, yung ating pagkagalit ay lalagyan natin po ng antas, laging nasa mababang antas. Yung sinasabing, nagtatampo lang, hindi naman galit, at hindi rin namumuhi. Yan. Kasi po, yung antas ng emosyon natin, di ba? Minsan, nagtatampo tayo. Pagka medyo lumala na yan, nagagalit na tayo. At ang pinakamalala, namumuhi na. Pagka namuhi ka na sa isang tao, ibang klase na ho yun. Diba? Parang wala ka na talagang pagtatangi, pagmamahal. At yung sinasabing, wala na pakialam dyan, bahala ka sa buhay mo. Yung mga ganon. Parang pangit ho nun. No? At syempre, ito pong ika-6 ay yun ang pag-uusapan natin ngayon. Embrace continuous learning. Napakahalaga po niyan. Kapag siyempre in-embrace natin yung continuous learning, inirehati po natin na tayo ay patuluyang matuto, no? Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating mga yung kinakailangan ma-update ho tayo. Mayroon tayong continuous learning. Continuous learning, new skills, acquiring knowledge, and staying
open for new experiences. Ayun ho ang dapat, no? Kailangan open tayo sa mga bagong experiences. Wag ho tayong tatanggi, ay hindi ko alam yan eh. Ayoko niyan eh. Wag ho ganon. Kailangan i-try natin. Try and try until you succeed. Hindi yung try and try until you die. Pangit ho yun, no? So, yan ho ang maganda. Pag sinasabing continuous learning, embrace continuous learning, we are prepared for that, no? At syempre, mas iba ho yun kasi magiging updated tayo. Pag updated po tayo, hindi tayo anga-anga para kumbaga, no? Kumbaga, tayo ay mulat sa mga makabago, no? At sa mga darating pang mga kaalaman. At syempre, pagkaganyan ho ang mga tao, hindi ho tayo maloloko ng kahit sino dyan. Magagalit ho sa atin yung mga marurunong kasi makikipagbunong braso tayo sa kanila, no? Ibig sabihin. So, halimbawa ho, dito sa sa broadcasting, no? Dati boses lang ang naririnig natin kasi nasa radyo, no? Pero with the concept of digital age, ano yung dumating? May camera na, may broadcasting pa, at syempre may music pa. Wow, ang galing di ba? Yan ang continuous na sinasabing learning, no? Kaya nababago po kasi ang mundo sa mga panibagong kaalaman. At dapat continuous tayo na umaalinsabay. Yan. Ano ibig sabihin ng umaalinsabay? Sumasabay. Sumasayaw. Nagcha-cha-cha. Yan. Nagcha-cha-cha tayo doon sa mga makabagong kaalaman. Hindi tayo engot, kumbaga. Hindi tayo walang alam. Pag sinabing, alam mo ba yung tungkol dito? Siyempre, kasi nagbabasa ka. At sinasabi pero ngayon po ay we are heading to a new frontier. Ano yun? Metaverse. Ayan. Ako, Metaverse. Pinag-usapan namin yung kasama ko dito, yung ating excellent na brilliant man dito, si Mr. Chot Velasquez kahapon ba yun? Nalakay po namin sa talakayan yung tungkol sa Metaverse. At sabi niya, this is not an ordinary cyberspace. As we all know, we all know it today, hindi po ba? It requires new skill, new knowledge, and adaptation to changes. Ayun, number 1 yun. Kailangan makapag-adapt tayo sa mga bagong pagbabago. Or else, yun na nga, tanga-tangan dating natin, no? Ha? Ano yun? Ganun ba yun? Parang ganun tayo, di ba? Na kung saan hindi ho tayo dapat magkaganon. Kinakailangan na updated tayo, di ba? Ano po ba ang mga pagbabago dito at anong adaptation ang ating pong kinakailangang gawin, no? Ito po. Kailan mo ba unang narinig ang Metaverse? Have you seen or used augmented reality gadgets? Wow, bigat augmented reality gadgets. Ano ba yun? Ay, para ba kalimbawa, yung phone mo, inuutusan mo na lang. Hindi yung bubuksan mo pa siya, gagamitin mo yung mga daliri mo na kung saan medyo sumasablay pa ng konti, no? Tapos, pagbubukas ng ilang mga gadget mo, kalimbawa, nandito ka sa opisina, wala ka nang ginawa kundi saksak dito, saksak doon. Ano yun? Yung mga gadget, kailangan para makita mo yung mag-operate yung television, isaksak mo yung plug. Mag-operate yung ilaw, isaksak mo rin. Lahat sasaksakin mo na lang Pero with this knowledge, kailangan pwede ho siyang uutusan na lang. Di ba? Okay? Can you please open the lights for me? Parang ganon. Yan ang tinatawag kong augmented reality sa mga gadgets na yung Metaverse, no? Pwede mo siyang utusan. Dumarating pa lang yung tauhan mo. Pagdating pa lang doon sa may pintuan, alam niya na kung siya ba ay taga-opisina nyo or hindi. Tapos magigreet pa yan, good morning, Mr. Chot Velasquez. Welcome. Yan, di ba? Welcome. Parang ganun. At hindi po ba, pag dumating yung mga ganun pagkakataon dahil updated ho tayo sa ating mga gadgets, sa ating mga kaalaman. Ang ganda, no? Pero maganda nga po. Pero parang
Alam nyo, yung mga kaalaman meron din hong mga negatibo yan Mamaya pag-usapan natin. Pero mas marami ang positibo na mangyayari sapagkat yun nga po, tayo ay updated at umaalinsabay tayo sa panahon at sa sa knowledge, no? Yung mundo po natin ay binabago ng digital reality, ng technology. Di po ba? Di nyo ba napapansin, mga kasama, mga kadiskarte? Yung mundo natin ngayon, hindi ho tayo nahuhuli, no? Sa mga pagbabago na sa digital, no? Kasi meron na rin po tayo rito. Meron na pong nagsisigamit ng metaverse, di po ba? Ay yung mga tinatawag ano ba yung isa? Yung tungkol sa personal. Yung mga nakikita ho natin sa mga Google, sa mga sa internet, no? Na kung saan talagang makabago. At sinasabi nga, kaya hindi po tayo pwedeng tumigil sa bagong pag-aaral. Meron na naman tayo ngayon. Halimbawa po yung artificial intelligence. Ngayon po ay bahagi na ng buhay ang artificial intelligence. Bukas makalawa, mabubuhay ang tao nabubuhay ang tao ng aspeto at ang buhay ng tao ay papasukin na at babaguhin ng artificial intelligence. Halimbawa ho, yung ChatGPT. Ano ba yung ChatGPT na yan? Parang ngayon nyo lang po narinig yan. Pero bago ho yan, di ba? May dumating na yung ating pong sinasabing, naalala ko, nung ako po yung nagtuturo, no? Ma-share ko lang sa inyo, kung gaano talaga ang development ng pag-aaral ngayon at ng teknolohiya, no? Nung panahon ko po yun, hindi ko alam kung anong panahon yun no? Baka mahalata yung edad ko Nung panahon ko po yun, gusto mo mag-aral ang mga at maging mahusay ang mga estudyante, sabihan nyo sila, ang mga guro, lagi sinasabi, go to the library and magbasa kayo ng maraming libro and of course, encyclopedia daw. At sino umaagapay sa mga estudyante? Walang iba kundi si Mr. Webster, di ba? O alam na natin kung sino si Mr. Webster, di ba? Pero dumating na po yung pagkakataon, you don't need to go to the library. Library na lang, di ba? Ano yon? Napalitan na po siya ni Google. I-Google mo yan. Parang gano'n, no? Kasi po, lahat tayo, pag merong gustong itanong, hindi natin alam, punta tayo sa Google. Everything about life, everything that you want to know, you can find it to Google. Diba? Naku, talagang nakakagigil yan si Mr. Google Alam niya kasi lahat. Diba? So, yan ho, naipapakita natin na ang teknolohiya ngayon ay talagang napakaunlad. At siyempre po, kinakailangan makaagapay tayo. Hindi yung hinahihirapan pa natin sarili natin Pupunta pa tayo kay Mr. Webster. Although, syempre, malaking yutang na loob natin kay Mr. Webster. Sapagkat, yung mga kaidaran ko dyan, no? Dyan tayo maraming knowledge na nakuha kay Mr. Webster. Pero, syempre, hindi ho naman natin sa isang tabi, kundi sinasabi natin yung kaibahan, no? Hindi naman po tayo pwedeng hindi magbalanse o kaya magparehas o ipagtulad yung nakaraan at ngayon. Siyempre, kailangan po nating malaman yung kahalagahan ng pagbabago ng kaalaman ng tao. Ayan, number 1. And so, sabi nga natin, magmula sa library, pagbabasa ng libro, consulting Mr. Webster every now and then, dumating na nga si Mr. Google at hindi na tayo masyadong nahirapan, di po ba? Kahit saan ka nandun, basta dala mo yung cellphone mo anak ng baka. You see, the wonder of teknolohiya ngayon, di ba? Pindutin mo lang yung go to Mr. Google and anything that you want to know. Exactly. Makikita mo yung sagot, no? May karagdagan pang mga hindi mo alam, 'di ba? Parang yung sa Webster din, 'di ba? Ang galing 'di ba? So yan ho. Pero ngayon may dumating. Mas matindi pa kay Google, ha? Ewan ko lang po kung alam niyo ng lahat ito. Ito pinapaalam ko sa inyo yung ChatGPT.
muntik na maging Chat GPT, no? Si Mr. Chat Velasquez yun, no? Chat GPT. Ano ibig sabihin ng Chat GPT? Chat generate pre-trained pre-trained transformer. Ayan. Pwede mo siyang utusan, no? Pwede mo siyang utusan ng ito kamangha-mangha kasi alam niyo po, tayong mga tao o yung mga professionals na in ano po, yung pag-usapan natin yung mga professionals na mga teachers, hindi po lahat ng guro ay magaling sumulat, no? Ako po, aminado ko where I stand, no? Ano yung mga weaknesses ko. Opo, ay hindi naman porke teacher ka, pinakamagaling ka na. Hindi po natin monopolize ang knowledge. But then, ito po, dumating na si Mr. Chat GPT. Aba, wala na tayong problema. You don't have to umupa kayo ng advisor o ng writer o ng rider, no? Ang galing no? Kasi gusto mong sumulat, gusto mong sulatan si President about anything that you want to explain or meron kang gustong ipaliwanag, gusto mong sulatan siya ng maayos kung sino yung malaking tao na gusto mo. Just go to ChatGPT and pronto, my goodness, whatever you want to say in the letter, just tell him, please compose a letter about so-and-so, address to so-and-so, ano yung gusto mong ipaliwanag, mga ganon. Aba, kayo po ay mamamangha. Kompleto ang knowledge. At syempre, ang ganda ng pagkakasulat. Nak ng baka. Para kayong umupa ng isang magaling na writer. Ako po, alam niyo yung aking bana Siyang writer ko dito dati. Kaso tinatamad na, no? Pagka minsan, tinitignan ko pa yung mood niya. Pwede ba gawan mo ako ng letter? Kasi magaling ho siyang sumulat pag ginawa niya yan, medyo hindi pa yan sa mood. Minsan dinidiktahan ako akong sumusulat. Tapos sasabihin niya, ganyan. Minsan naman, siya lang nagsusulat. Tapos pababasa sa akin. And then sasabihin ko, okay ang letter mo. Pero yung second paragraph, ito yung gusto kong ipaliwanag mo. Parang ganon. Na naman niya, babaguhin na naman niya. But with this GPT, Chat GPT, wow, instant, perfect, almost perfect. Okay. So, I don't need him anymore. Di ba? Kasi pag tinatamad na parang minsan tinitingnan ko pa yung mood kung pwede siyang magsulat Minsan nagkakamot pa ng ulo Papahinga ako mga ganun pa. Kaya minsan, di ba? O kaya kung pupunta naman kayo sa mga magagaling sumulat, hindi ho pwede yung kausapin mo lang siya. May kasamang yun. Di ba? May pakimkim yun, kumbaga sa inaanak. Hindi ka basta magpapalaano ng sulat. But now, we discover this, the power of ChatGPT. No problem. Mga kadiskarte ko, dumiskarte kayo ng gusto nyo. Puntahan nyo si ChatGPT. At anuman ang problema nyo sa pagsusulat, gusto nyong sumulat kung kaninong Herodes, na gusto nyong may ipaliwanag ang inyong business or whatever, you want to have business with other companies and you want to, you want to write a letter of, business with them, paliwanag mo kung anong gusto mo. Sabihin mo dito kay ChatGPT ano yung gusto mong ipaalam doon. Wow, mamamangha po kayo. Nadagdagan pa ang inyong mga knowledge. Kaya, ito nga sinasabi natin, embrace continuous learning. Ayan nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo kay Mr. ChatGPT. Yan ang yung pinaka-latest natin. Bukod kay Mr. Google, mas matalino kay Google to, si ChatGPT kasi yun nga makakapag-compose ng letter. Any letter, love letter, whatever. Okay sa alright, di ba? Lalo na kung business letter, proposal letter, whatever. Di ba? Yung mga hindi pa nakakaalam, yung ChatGPT. Maglagay kayo ng application niyan sa inyong cellphone. Para pag medyo nagkakamot kayo ng ulo, paano kaya gagawa kong sulat problema, kalating araw na, hindi mo pa natatapos yung sulat. Di ba? Kasi lalo na pag sa English kailangan susulat ka sa isang kumpanya. You are worried about your language na gagamitin mo, yung mga letter na gagamitin mo, yung kailangan ayos yung mga tenses, di ba? Dahil pag nagkamali ka at
nabasa yun ng sinulatan mo, bay, anong klaseng businessman ito? Sa pagsusulat pa lang alam niyo po, ito po sasabihin ko sa inyo mga kadiskarte ko ang pagsusulat ay isa sa mga basihan po yan ng pagkatao ng isang, lalo na ng isang professionals. Wag ho kayo na susulat ng inaanto kayo o hindi kayo seryoso. Wala lang, binaliwala nyo. Pero ang hindi nyo alam, binabasa po ang inyong katauhan at kakayahan sa pamamagitan ng inyong sulat na isinulat. Yan. Kaya po, para hindi tayo magtamali, kailangan, hindi tayo magkakamali, tamali tayo dapat. Tama. Tayo kay Mr. Chat GPT. Yan. Para okay sa alright ang letter natin. Yun lang. Kaya nga, pero bago ang lahat, gusto ko po sanang, siyempre, batiin yung ating mga kaibigan na talagang laging nandiyan dyan sa atin. At laging nagsasabing, okay, we are always, trying to, sinusubaybayan ng ating mga programa. At kaya nga po, ganda pag-usapan ito yung Chat GPT. Pero bago yan, gusto ko pong batiin si Dr. Loida Diaz. Congratulations po ang ating bagong chairman of the I.S. Elizalde Foundation Incorporated. Thank you very much, ma'am, for being with us. At syempre, kinagagalak po namin at amin pong masyadong, we are so proud. Dr. Loida Diaz is with us, chairman of the board ng I.S. Elizalde Foundation Incorporated. Of course, Miss Eunice Abanto, our mga barkadang guru dyan, and Miss Emily Molo, ang ating mga kaibigan. And of course, yung inaanak ko si Miss Salve Robles, na isa ng magaling na teacher dyan sa Quirino High School. Akin pong another inaanak, si Ramon, ating guro, Miranda, isa sa mga leader ng isang organisasyon ng guro, of course. And my dear comadre who just celebrated her birthday a few days ago, Miss Merlin Año Nuevo. Wala kang kakibu-kibu dyan. Happy birthday, belated. Sige, pero alam mo, magkaroon lang ako ng pagkakataon, pupuntahan kita dyan. Basusurpresa ka na lang. And so, I want to say hello also to Mr. Ray Bondia. Please get well very soon. And we hope that we see you tomorrow, sir. At syempre, yung aming ibinigay sa inyong tip, hindi ho talip-tip tungkol sa pag-inom para maging mahusay na ang inyong pakiramdam. Shout out to Miss Vilma Lovi and Kabayani Jerry Gomez. Yes, ang ating hero, Kabayani Jerry Gomez. Huwag niyo pong kalilimutan yan sa mga Games, Jerry Games. Opo, sorry iba na talaga. Shout out to Miss Vilma Lovi and Kabayani Jerry Games. Magagalit sa akin si Sir Games nito Yan po, syempre, alam nyo si Sir Games, may programa po rito yung niya. Ano nga ba yung niya? Sipat Tudla. Biro nyo sa title lamang. Pag sinipat kayo at tinudla kayo, ibig sabihin, pung! Ano kayo? Bulagta. Ibig sabihin, talagang sinisipat niya ang katotohanan at pinakikita niya rin ang magandang katotohanan. At syempre, ina-upload niya yung magandang mga pangyayari sa buhay. Kaya dapat tangkilikin natin si Mr. Jerry Games, ang ating future na isa sa mga counselor sa mga susunod na dito sa 2025 ba yun? Opo. At alam nyo, ikinagagalak namin ngayon pa lang as early as of now inire-recommend na namin si Sir Jerry Games dahil napakabait na tao, maperinsipyo at napakamatulungin. Mabuhay po kayo! At syempre, yung kaibigan natin si Mr. Ray Pabilona, our CPA, and another CPA friend of ours, Mr. Rudy Santo Domingo, CPA na licensed broker pa. Kaya kung meron kayong kailangan na gusto nyong ibenta yung mga property nyo, madali. Para kayong sumakay sa tren na express. Ito po si Mr. Rudy Santo Domingo. Yan po mga minamahal nating kadiskarte. I hope na nakapagbigay po tayo sa inyo ng mga tip
Sinasabi ko sa inyo, GPT, huwag nyo kalilimutan, no? Edmundo T. Pascual is watching with you. Hello, thank you Mr. Edmundo T. Pascual. Salamat po. Salamat po sa inyong patnubay sa aming programa. No, sana po ay kung may time kayo, please feel free to visit our studio dito po sa Tikalaw, Trinity Building, Room 605. At so, yan po, mga minamahal nating kadiskarte. Huwag niyo pong kalilimutan, no? Embrace continuous learning. So, yung Google, okay sa alright pa rin. Pero mas okay sa alright ang GPT kapag medyo gusto nating mag-compose ng letter, no? Lato, nandiyan dyan. Hindi na tayo magkakamot ng ulo, kalating araw tayo nag-iisip, no? May katulong na tayo ito nga sa mga bagong teknolohiya, yung GPT, yung Embrace a New Knowledge Chat GPT. Ayan, yan ang medyo kaagapay ngayon ng Google. Hindi nga kaagapay yan, naglalabanan sila sa pagalingan, hindi po ba? Pero tandaan nyo, nag-umpisa tayo sa pagbabasa ng mga libro. Pagkatapos, katulong natin siyempre sa pagbabasa ng mga libro. Kapanahonan ko yan, di ba? Bilang estudyante, bilang guro, pag gusto nating mag-enhance ng ating knowledge, punta tayo sa library, and then magbasa tayo ng mga libro, and then andyan si Mr. Webster na anytime katulong natin hanggang sa dumating na ho yung bigla na siyang pinalitan ni Mr. Google na. At si Mr. Google parang kahit na hindi pa siya nalalaos, meron na siyang katunggali. Alam niyo po, maganda yung merong katunggali sa buhay, no? Kasi pag wala kayong katunggali, wala lang, parang ordinary lang. Pero pag meron kayong kalaban, ang galing, di ba? Parang pati kayo nahahasa, kinakailangan, ready tayo always. Abay, hindi tayo pa banjing-banjing lang dahil nakikipag, tagisan ng talino at galing. Yan. Kahit na ano pa ang edad mo, abay, huwag kang patatalo. More so, na pag may edad ka na, lalong hindi ka patatalo, mayaman ka sa experience, anak ng baka. Di ba? Kung kalaban mo, bata, sabi mo, hindi, talo ako dyan, bata. Wow, that's a wrong concept, no? Pag ang kalaban mo, bata, panalo ka na, day. Bakit? Mayaman ka sa experience, di ba? Ayan na, tandaan nyo. So, mga kadiskarte, I see you again. Ano ba bukas? Friday? Webes. Ang bilis ng utak ko, no? Akala ko Friday na. Nagalo kasi ng sweldo. So, I see you kay Friday. Opo, ang kadiskarte po kasi MWF. Bukas po, talakayan. I see you sa talakayan tomorrow, no? At maybe we can invite our good friend, Mr. Asintado. Samigabot. Abangan nyo yan, no? So, yan po tomorrow. And of course, tomorrow ho, God willing, our good friend, Mr. Ray Buendia will be with us sa kanyang Divine Wealth. Ayan, no? So, yan po. So, lahat ng iyan na gagawin po natin sa kinabukasan. God willing na maayos natin. And so, don't forget to like us, follow us, and share us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.